Ruchi at Katero ay hindi maipaghiwalay na magkapatid na nawalan ng mga magulang sa isang aksidente sa eroplano. Kaya ang chairwoman ng isang mataas na paaralan na nawalan din ng kanyang pamilya sa parehong aksidente ay kumuha sa kanila, hindi niya nais na maging ang kanilang bagong pamilya kundi upang gawin si Ruchi na yaya ng paaralan dahil may karanasan siya sa pag-aalaga sa kanyang kapatid mula sa pagkabata. Sa kanilang pagtatagpo, ipinaalaala niya kay Ruchi na hindi sila tinawag upang maging kanyang mga bagong anak at ibinigay sa kanya ang isang maikling pagsusulit sa kanyang kakayahan sa pag-aalaga. Pumasok sila, nakilala nila si Yusida na siyang nag-iisang staff ng daycare. Tinanggap niya si Ruchi at Katero at ipinakilala sila sa iba pang mga bata na tinatawag na Taka, Kirin, Takuma, Kazuma, at Midori. Dumating ang mga guro upang kunin ang kanilang mga anak ngunit si Taka lang ang hindi pa kinukunang pauwi. Inaasahan ni Ruchi na dadating ang kanyang ina ngunit nagulat siya nang dumating ang kanyang kapatid upang kunin siya sa halip. Tumanggi si Taka na umalis at gusto pa niya maglaro kasama si Ruchi kaya binigyan siya ng kanyang mas matandang kapatid ng isang hampas sa ulo at dinala siya sa kanilang bahay. Pagkatapos nilang umalis, inalagaan ni Ruchi si Katero na tahimik sa buong araw. Nagpanik siya nang mapansin na may malubhang lagnat ito kaya't nagmadali siyang lumabas upang hanapin ang kuya ni Taka at tanungin kung dadalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Pumayag itong tulungan siya nang walang pag-aatubiling ipakita sa kanya ang daan. Ini-inform niya ang mga magulang niya ngunit bigla niyang naalala na hindi na sila buhay kaya't nagsimulang umiyak tulad ng sino mang nasa kanyang kalagayan. Bigla siyang nakita ng chairwoman. Nagbalik tanaw siya sa libing para sa lahat ng biktima ng aksidente sa eroplano, binabanggit na ang mga hindi umiiyak ay sila lamang. Mariin niyang sinabi sa kanya na hindi siya nag-iisa at hindi niya kailangang maging matatag mag-isa. Pagkatapos niyang umalis, bumalik si Ruchi upang kunin si Katero na mas mabuti na ang pakiramdam kaya't umuwi na sila. Sa sumunod na umaga, iniutos ng chairwoman kay Ruchi na bumangon agad kahit na alas 5 pa lang at sinabihan silang ang almusal at tanghalian ay nakahanda na. Binigyan din niya si Ruchi ng isang bagong uniforme na masaya at tinanggap niya. Habang papunta siya sa klase, napapansin niya na nakatingin sa kanya ang mga tao ng kakaiba at nagtatawanan. Nakasalubong niya si Kamitani at nagtanong kung may kakaiba ba. Sinabi nito sa kanya na lumingon siya at sa paglingon niya, nalaman niya na sinusundan siya ng lahat ng mga bata mula sa daycare. Si Maria ang nangungunang mag-aaral sa advanced class at ginagawang prioridad ang kanyang pag-aaral. Sa simula, natatakot ang mga bata kay Maria dahil sa pangyayari sa pasilyo. Nagbukas siya at nagsimulang umiyak na sinasabi na ang pag-aaral lamang ang kanyang maganda at ang mas masipag siyang mag-aral, mas nag-iisa siya. Pumunta ang mga bata upang aliwin siya at nagiyakan silang lahat. Makalipas ang ilang sandali, tinanong sila ni Ruchi kung gusto ni Katero na pumunta sa zoo. Gayunpaman, naririnig ng mga bata at ng masunod niya, lahat sila ay umatiyas na sumama siya. Sinabi ni Uzade na dapat isama niya ang lahat at sasamahan pa niya para magkaroon siya ng bayad sa pagtatrabaho sa mga weekend. Binigyan ng pahintulot si Ruchi mula sa chairwoman para sa paglalakbay sa zoo at inimbitahan pa niya ito subalit hindi siya nagulat na tanggihan ang imbitasyon. Nag-enjoy ang mga bata sa pagpapasyal at pagsilip sa iba't ibang hayop sa zoo ngunit nang sila ay malapit nang umalis, akala ni Taka ay nakita niya ang kanyang mas matandang kapatid kaya't sinundan niya ito. Pagkatapos ng pagtutok sa lalaki, natuklasan ni Taka na hindi ito ang kanyang kapatid at nagkaligaw-ligaw siya. Nagpanik si Taka at umiyak tulad ng alinmang bata sa kanyang edad at tumawag para sa kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, dumating si Kamatoni at bagaman sinusubukan ni Taka na itago, masayang-masaya siya na makita ito. Dumating na ang araw ng mga puso at pinag-usapan ng mga batang lalaki kung makakatanggap sila ng mga tsokolate o hindi at pinag-usapan ng mga batang babae kung kanino nila ibibigay ang mga ito. Binanggit ng mga batang babae ang isang lalaki mula sa advanced class na may gusto sila na tinatawag na Yogi at sinubukan na ibigay sa kanya ang kanilang mga tsokolate subalit nagalit si Maria at pinaalala sa mga batang babae na labag sa mga patakaran ng paaralan ang magbigay ng tsokolate sa araw na ito. Sumang-ayon si Yogi kay Maria at sinabihan ang mga batang babae na maghintay hanggang matapos ang klase bago nila ibigay ang mga tsokolate. Pagkatapos, tinanong ni Yogi si Maria tungkol sa babysitter club at sinabi na interesado siya na sumali dito dahil mahal niya ang mga batang maliit. Nagalit si Maria kay Yogi at sinabihan siya na kausapin sila mismo kaya't lumapit si Yogi kay Ruchi at nagtanong kung pwede siyang sumali, nalilito dahil sa kanyang kababalaghang pagtanggap dito, ngunit masaya siyang tinanggap si Yogi sa club. Nagtala si Ruchi ng mental na talaan nang makita niya si Yogi na pinupuri ang lahat ng mga bata isa-isa na tila nagpupumilit na makakuha ng kanilang simpatya.
Samantala, narinig ni Maria ang dalawang estudyante na nagsasabing nakatingin si Yogi sa mga bata kaya't tumakbo siya sa daycare at nakita si Yogi na may nagdurugong ilong. Bigla siyang kinuha ng kaibigan ni Yogi na si Nezuko palayo dahil hindi magandang sumali siya sa club, humingi ng tsokolate ang mga bata kay Maria ngunit hindi ito pumayag ngayong araw kaya't nag-iyakan silang lahat subalit ilang saglit lang, sinabi niya sa kanila na maghintay sila hanggang bukas, dadalhin niya sa kanila ang pinakamasarap na tsokolate. Naranasan ni Maria ang pagbibigay ng chocolates mula kay Richie na nagdulot sa kanya ng papuri at pag-iyak. Kinabukasan, nagkaroon ng issue sa lamig sa gym sa unang period ng physical education, kaya't nagkaroon ng habulan upang gamitin ang mga bata bilang heat packs upang magpainit. Sa pangyayaring ito, napansin ni Richie na ang ama ni Takuma at Kazuma ay nakadamit ng kakaiba, dahilan sa kanyang pagiging kilalang tao. Subalit, hindi maganda ang naging karanasan ni Kazuma sa paglalaro kasama ang kanyang ama, kaya't umalis siya na umiiyak. Habang umaalis sa paaralan, nakilala siya at pinilahan ng mga bata na humihingi ng kanyang pirma at litrato ngunit swerte pa rin at dumating ang kanyang asawa at sinagip siya. Ipinaliwanag sa kanya ng kanyang asawa na maaaring kasalanan niya na takutin si Kazuma dahil nanunood sila ng pelikula kung saan siya ay gumanap na kidnapper. Lumapit siya kay Kazuma at Takuma at tinawag siyang papa at hiningi nilang maglaro kasama na nagpasaya sa kanya. Kinabukasan, sinimulan ni Ruchi ang kanyang unang araw sa mataas na paaralan at nagsimula na ang mga club na maghanap ng mga bagong miyembro ngunit nagpa siya si Ruchi na manatili sa babysitter club. Hinikayat ni Uzate si Ruchi na sumali sa mga club sa paaralan. Habang naglilibot sila, nakita niya ang iba't ibang mga club tulad ng drama club ni Kiren's mom, ang cooking club kung saan siya kasama, at ang baseball club kung saan naglalaro ang kapatid ni Taka. Nagtaka si Ruchi nang tanungin siya ni Kamatoni kung pwede siyang sumali sa babysitter club na pinamumunuan ni Cut Arrow dahil nandoon din si Taka at inimbitahan din siya ni Cut Arrow. Kinabukasan, may sakit si Ruchi kaya tinulungan siya ni Cut Arrow na magpagaling. Pagkatapos niyang gumaling, nagbalik siya sa daycare at doon niya napagtanto na wala siyang wipes para kay Midori, na biglang umalis. Habang hinahanap niya ito, lumabas si Midori na tila magiging anak niya sa hinaharap. Iniisip ni Richie ang mga pangyayari habang nasa klase at naguluhan dahil sa isang pagkakamali sa pag-unawa kay MS Soatari. Pagdating sa daycare, nakilala niya ulit ang batang lalaki na nagsabing nais niyang tulungan ang ina ni Midori dahil wala na ang kanyang asawa. Nang biglang umiyak si Midori, sinabi ng kanyang ina na babalik na ang kanyang papa. Nalaman ni Ruchi na siya ay magkamali tungkol kay MS Soatari at nagdesisyon na tawagan si Nezo, ang kapatid ni Kichi-kan, ngunit walang numero kaya tinawagan niya si Yogi. Natuklasan nila na si Nezuko ay nagtatrabaho habang nag-aaral pa at nagkwento ang kanyang kapatid tungkol sa isang maliit na kapatid na tumakas. Biglang lumabas ang kanyang ibang batang kapatid at tinawag si Yogi na isang manyak pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanila ni Ruchi at Yogi, itinulak nila sila palabas ng damuhan. Sa sandaling iyon, dumating si Nezo na may laro na gusto si Kichi at sinabihan sila na mas mainam na pasalamatan si tatay at ibahagi ito sa iba. Sa sumunod na araw ng paaralan, nakalimutan ni Ruchi ang kanyang tanghalian kaya't pinayagan si Cut Arrow ni Ueda na dalhin ito sa kanya upang tingnan kung paano niya ito gagawin sa kanyang unang karagdagang gawain. Sa kabilang banda, inaalok ng mga kaklase ni Ruchi na ibigay sa kanya ang kanilang tanghalian nang makita nilang wala ito. Samantala, habang si Cut Arrow ay umaakyat ng hagdan, nagkasalpukan siya sa isang estudyante at nadapa, na nagdulot ng pagbagsak ng tanghalian ni Richie subalit sinagip ng estudyante na bantayan siya. Tinulungan niya si Cut Arrow na umakyat sa natitirang bahagi ng hagdan at sa huli ay nakarating sila sa silid-aralan ni Ruchi. Binigay sa kanya ni Cut Arrow ang kanyang tanghalian subalit busog na pala si Ruchi mula sa pagkain na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaklase ngunit hindi niya ito binanggit dahil hindi niya nais na sayangin ang pagsisikap ni Cut Arrow kaya't inakyat niya ito upang kumain ng tanghalian nila ng magkasama habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, tinanong si Yuki tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Ruchi. Isang grupo ng mga babae na nag-uusap tungkol kay Ruchi at kung gaano siya kagwapo at may magandang personalidad. Habang sila ay nag-uusap, narinig ni Maria ang kanilang pag-aalala tungkol kay Maria at ang kanyang mga problema. Nang lumapit si Ruchi at magtanong kung kailangan niya ng tulong, itinaboy ni Maria ito at pinagsabihan ang mga kasama na umalis. Pagkatapos nito, lumapit si Kiran at Cut Arrow sa kanya at tinanong kung lalaruin siya nila. Sinabi ni Maria na hindi ito ang tamang lugar para maglaro at pinaiyak niya si Kiran. Nilabas niya na hindi siya pumupunta sa daycare para maglaro dahil anden si Richie. Tinanong siya ni Tyrone kung kinaiinisan niya siya at sinabi ni Maria na hindi.
Tinanong ni Kiran kung gusto niya siya at sinabi ni Maria na hindi. Sumang-ayon si Maria sa plano ni Kiran at Katero na gawing maging mas gusto siya ni Ruchi. Sumunod sila sa kanila papunta sa klase ni Richie kung saan tumulong si Katero kay Ruchi upang ipakita na tanggap at mahal niya siya. Sinabi ni Maria na medyo maingay siya kaya't pumasok si Kiran at sinabihan si Ruchi na saktan siya o siya ay magiging masamang bata. Tinatangka ni Keimtani ang paghampas sa kanya, ngunit sa halip ay sumampa siya kay Ruchi, umiiyak. Pumasok si Maria at sinabi sa kanya na ito ay isang misinterpretasyon at hindi niya kinamumuhian si Ruchi, kaya't tinanong siya ni Kiran kung totoo bang gusto niya ito. Sumisipol ang mukha ni Maria at nagalit bago umalis si Ruchi, na sumunod sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Subalit sa halip na ihayag ang kanyang pag-ibig para sa kanya, sinabi niya lamang na may sticker sa kanyang palda. Kinabukasan, natagpuan ni Richie ang isang love letter sa kanyang locker at nagtataka kung sino ang nag-iwan nito. Nakita siya ni Yuki na tumanggap nito ngunit sinabi sa kanyang kaibigan na hindi siya ang nag-iwan ng liham. Sa pagdating ni Maria, sinabi niya sa kanila na tumigil sa paglalakad kung saan-saan. Sinimulan ng kanyang kaklase ang pagbasa ng sulat na nagpapahayag ng pag-ibig kay Ruchi na nagtakda ng lugar para magkita kinabukasan. Hindi makapag-concentrate si Richie at iniisip ang gagawin sa buong araw. Sa tahanan, pinag-isipan ng chairwoman na baka may sipon siya dahil sa kanyang pula mula sa kahihiyan. Nang si Ruchi at Katero ay papunta sa paaralan, nalilito siya sa kanyang iniisip tungkol sa kanyang lihim na minamahal. Nawala si Katero at nakasalubong siya ni Maria at Yuki na agad na umalis upang alamin kung sino ang nagbigay ng liham kay Ruchi. Tinawag nila siyang tulungan si Richie na hanapin si Katero ngunit natuklasan na nahanap na ito ni Kamitani. Natuklasan na naglakad si Katero sa bakuran ng iba upang magdala ng lemon kay Ruchi na akala niya'y may sakit. Sa wakas, tinanggihan ni Ruchi ang babae na nagpadala sa kanya ng liham dahil ang prioridad niya ay si Katero. Samantala, nagtatago sina Maria at Yuki sa isang buslit habang nakikinig sa lahat ng bagay. Sa huli, inanyayahan sila ni Kamitani at Taka sa isang pista. Dumating sila ng maayos para sa okasyon habang si Kamitani ay nakasuot ng porma. Sinugal niya kay Taka na mawawala ang kanyang taybak sa katapusan ng araw. Binigyan niya sila ng pagkakataon na laruin ang laro ngunit natuklasan na ang taybak na nawawala ay ito rin ang nanalo. Kinuha ni Kamitani ang suspetsyadong manggagawa at bilang pagsisi, ibinigay nito sa kanila ang pinakabagong sistema ng laro. Nagbabalik sa karaniwang takbo ng daycare, nag-aaway si Kamitani at ang kanyang kapatid dahil sa pagguhit ng tae sa kanyang autograph baseball subalit sa halip na sampelan siya tulad ng dati, hinayaan na lang niya ito. Sa labas, sinubukan ni Ruchi na kausapin siya at ipinaliwanag na si Katero ay nag-aksaya rin ng kanyang gamit ngunit ipinaliwanag ni Kamitani na hindi siya galit sa bola kundi hindi niya maintindihan kung ano ang mali niya. Sa kabilang banda, binibigyan ng chairwoman si Taka ng leksyon at humingi ng taybak na itinatangi niya at nagpanggap na babasagin ito upang ipakita kay Taka ang nararamdaman ng kanyang kapatid nang sirain niya ang kanyang bola at sa huli ay nagkaayos silang pareho. Dumating ang araw ng festival ng akademya at sa hindi malamang dahilan, ang silid-aralan ng daycare ay kailangang lumahok. Ang mga magulang ng lahat ng mga bata ay dadalo at dumating ang ama ni Kiran. Tinanong niya kung nasaan ang mga magagandang babysitter girls at ginulat siya ni Uzaite sa pagtatanghal kay Kamatani at Ruchi na may mga wig. Sa huli, napagtanto niya na mga lalaki sila at sinabi na hindi siya komportable na iwan ang kanyang anak sa mga lalaking babysitter dahil ayaw niyang madumihan ang kanyang anak. Subalit nang si Midori ay bunutin ang wig at ito ay mahulog, siya ay nagalit at naging mas determinado na kunin ang kanyang anak mula sa daycare. Umaksyon si Kamitani na isa pa rin na naliligaw ang ama ni Kiran sa isang babae. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Midori na sinusundan ng batang lalaki na nagmamahal sa ina ni Midori. Lahat ng mga magulang ay nagkaroon ng isang sandali at napagtanto na ang kanilang mga anak ay lumalaki ng mabilis. Bigla na lamang, dumating ang ina ni Kamitani sa daycare at nagpahayag na may mga itlog na dapat bumuka sa lalong madaling panahon sa science lab at nagtanong kung nais nilang pumunta at makita ang mga ito. Excited ang mga bata at agad na pumunta sa lab subalit dapat itong bumukas kinabukasan, na sinabi na sana ni Taka sa kanila bago sila tumakbo ng magkasayang. Sa sumunod na umaga, masaya si Kotero na makita ang mga sisiw at agad na tinanggap sila sa loob ng silid-aralan ni Taka ng kanyang ina. Habang naghihintay sa pagbubukas ng mga itlog, naghihintay ng may pasensya sina Ruchi at Katero sa tabi ng incubator at sa wakas, ang mga itlog ay bumukaka. Sa huli, nagtangkang makihalo si Kamitani na sabihing hindi totoo si Santa subalit pinigilan siya ni Ruchi bago pa niya matapos.
Wala siyang pera para sa Santa costume at sira ang kanyang cellphone ngunit sa tulong ng kanyang mga kaklase, nagawa niyang kumuha ng trade. Pagbalik ni Ruchi sa bahay, mayroong espesyal na hapunan si Sukawa at inanyayahan silang mag-ama. Ibinigay niya kay Ruchi ang isang bagong cellphone dahil sira na ang kanyang lumang cellphone. Maraming salamat sa panood, huwag mong kalimutan i-like at mag-subscribe. Salamat.